LGBTQ, inararo ng sasakyan. Naniniwala ba kayo na kahit 2026 na ay maliit pa rin ang tingin ng nakararami sa LGBTQ community? Please leave the demonstration now. Remain calm and go home. Stay together. Please take care of yourself and your friends. Stay calm and leave the demonstration through the sidewalks, but avoid the park. Nakikita mo ba na marami sa kanila ang target pa rin ng pangungutya, pambubugbog, pamamahiya at sa kasong ito, pagpatay. Maganda kayo ha sa ating kwento ngayong gabi. The Berlin Pride Parade Attack. Sinasabi nila na ang Berlin daw ang pinaka-LGBTQIA+ friendly na bansa sa buong mundo. At taon-taon, meron silang tinatawag na Christopher Street Day Parade. Basically, Pride March to, no? At isinasagawa ito taon-taon between June to August. 1979 nang umpisahan ito at sineselebrate na siya ever since, kung saan daan-daang libong tao ang bumibisita kada taon. Mapa LGBTQ man yan or yung mga allies na tinatawag, para suportahan at ipaglaban ang LGBTQIA+ rights. Gayon na rin ang diskriminasyong kadikit ng komunidad na ito. So ito na po yung pagpatay na nangyari ha. Sabado bandang 10 PM gabi na, inararo ng isang sasakyan, isang puting van, ang isang crowd. 100 metro lamang ang layo mula sa isang Christopher Street Day celebration malapit sa Brandenburg Gate sa Berlin. Kung may imagine mo, sobrang matao talaga, celebration to eh. Napakarami raw nitong mga nasagasaan bago ito tuluyang huminto matapos tumama sa isang puno. Pagkatapos, agad-agad raw na umalis doon sa van itong isang driver, saka tumakas patungo sa isang direksyon na walang nakakaalam. Nananaksak pa raw to along the way, no? Maraming mga natamaan talaga, maraming mga nasaksak talaga. There was a person, he drove with 80 kilometers into the crowd and probably 12 people injured, maybe some dead people. Yeah. And he's now running. He jumped out of the car, is now on his way. Ang tanong ngayon sino ba tong driver na to? At aksidente lang ba to? Bakit tumakas? Isa ba siyang hate crime? Sinadya ba niyang araruhin ang mga miyembro ng LGBTQIA+ sa Berlin? So nagkagulo po yung mga tao. Just imagine, di ba? Definitely may mga nagtakbuhan at definitely meron din mga umasikaso doon sa mga sugatan. Pero hindi nila alam kung nasa na yung tao, no, na galing doon sa van. Tinataya na 29 yung injured. May mga nasagasaan, may mga nasaksak, habang isang babae naman ang kumpirmado na patay. Take note na sa puntong ito wala nakakaalam kung nasaan or sino yung driver ha. Makikita sa mga larawan kung gaano kataas ang tensyon ng mga panahong to. Nagsisigawan yung mga tao, nagpapanik yung mga tao. Kagaya na lamang po nito, pakita natin kung saan makikita ang isang police officer na nakatayo malapit sa nag-crash na sasakyan ng suspect. Gayun din ang isa pang larawan na ito kung saan makikita na po natin, no, yung mga sandamakmak ng mga emergency personnel at mga kapulisan na nagsama-sama doon sa event na yon sa Berlin. At sa mga larawan pa lang, alam mo na napakaraming involved, maraming nasaktan, at dahil may mga injured, at dahil merong isang patay, nagkaroon ng isang manhunt. Hindi pwedeng makawala kung sino man itong suspect na to. Isang buong araw pinaghahanap ng mga kapulisan ang driver. Habang hindi pa nila ito nakikita, may mga detalye na silang nalaman tungkol dito. Una, nakumpirma ng mga pulis na privately owned itong sasakyan at hindi siya nirentahan. So pagmamayari ba ng driver ito? Kung oo, madadalian lang naman po silang hanapin yung registration para makuha kung sino ba yung may-ari ng sasakyan. Pero habang hindi pa sila sigurado, tinanggal na rin nila yung sasakyan mula doon sa crime scene. Kung makikita niyo yung picture, talagang wasak po talaga siya. Ibig sabihin, nung inararo yung mga tao, malakas na yung speed niya to the point na ganun yung pagkakatama niya doon sa puno. Sinasabi rin ng mga report na itong suspect pinaniniwalaan nilang ng atake nga ng isang blade-like weapon nung umaga rin na yon, nung umalis siya doon sa sasakyan. Baka machete daw ito. Iba kasi yung mga kwento ng mga tao at the point bago siya tumakas. Ang nangyari, blinak yung kabuuan ng crime scene nung Sabado ng gabi habang pinahintunan ng organizers ang mga susunod pang parte ng event na yun. Hallo! Wenn ich auf die Bühne komme, gibt es leider nicht ganz so gute Nachrichten.
Leider müssen wir die Veranstaltung aufgrund einer schwierigen Situation vorzeitig beenden. Ich bitte euch, Sino ba naman makakapag-ano pa nun, di ba? Makakapag-enjoy pa kung meron nang namatay, may mga nasagasaan na. Siyempre, wala na. Pina-evacuate na lahat yung mga festival goers kasi may armas po yung suspect eh. Baka pumatay pa ng iba. Baka mambunggo ulit gamit ng ibang sasakyan. Tandaan natin na sa puntong to wala nakakalam kung bakit siya nananakit ng ganyan. Baka nagtitrip lang ba siya o ano. Pero dahil napatunayang ng atake ito, it's safe to say na hindi lang basta aksidente yung pambubunggo kung hindi sinadya. So imagine the situation, gabi na, nagpadala ng maraming kapulisan, especially doon sa tinatawag na Tiergarten area. Gumamit sila ng mga infrared cameras para mahanap yung tao overnight. Buti na lang din, marami po sila mga kagamitan at tumagal itong manhunt na to, no? High stress, high pressure manhunt, lahat on their toes for 20 hours. Pero bago natin ihinto yung manhunt na yan, kaya mo bang mahulaan kung ano ang nangyari sa lalaki? At kung ano sa tingin mo yung motibo niya sa pagbubunggo doon sa mga LGBT members na festival goers, the victims. Nabanggit ko na isa yung patay habang 29 yung injured, yung ilan po sa kanila severely injured. Siguro may mga nagkasugat, nabalian ng buto, may mga malalalim yung saksak, no? Mabigat yung sasakyan din At saka machete, 'di ba? Ang ano nun, ang sakit nun. At dahil most likely ay LGBTQ ang mga ito, marami nang naniniwala na isa itong pag-atake doon sa community at isa itong hate crime. Luckily, kinabukasan rin ay nakumpirma ng mga kapulisan na lahat ng mga nai-report na injured wala naman daw critical, no? Or walang nakikipaglaban para sa kanilang mga buhay. Ngayong napag-usapan na natin ng mga biktima, panahon na para kilalanin natin ang suspect. Sino nga kaya ito at ano nga kaya yung kanyang motibo? Galit ba siya sa mga LGBT? The suspect. Nung una raw, ayon sa mga usap-usapan sa crime scene, marami raw mga attackers na involved. No, hindi sila sure kung sino-sino ba yung mga to, no? Kung marami ba talaga. So, yun yung mga pinaghahanap po ng mga pulis. Mabilis din kasing kumalat yung mga hearsay sa mga ganitong klase ng kwento. Pero matapos nga yung 20 hours na manhunt na ikwento ko sa inyo, natuntun na nila ang salarin. Ito ang kanyang larawan. Abdul Balut. Kinumpirma ng Interior Minister ng Berlin na ang chief suspect po sa krimeng ito ay nagngangalang si Abdul. At nagulat na lang din po sila na nalaman nila na napakabata pa pala nito. Isang 21 years old lamang. Kilala na rin pala to ng mga authorities. Dahil maraming beses na rin po itong naging involved sa mga pag-atake noon. Radicalized ang ginagamit nilang termino para i-describe ito. Isa sa mga interesting po na backstory nitong si Abdul, ayon sa mga prosecutor, nagsishare daw ito ng mga propaganda para sa tinatawag na Islamic State o IS, isang militant group online, kung saan sinubukan pa raw nitong makisapi doon sa Syria, dyan sa grupo na yan. Pero naging unsuccessful daw ito. Hindi malinaw kung anong naging kabuuan ng pangyayari, pero given this information, no, mapapaisip ka, may kinalaman ba yung pagiging kasapi niya ng grupong yan doon sa ginawa niyang pambubunggo? Kinalaunan, dumistansya naman daw ito sa IS, itong si Abdul. Sa Germany ito pinanganak at meron siyang German citizenship. Yung nanay niya, Lebanese. Naging naturalized citizen yung nanay niya noong 2002, 3 taon bago siya ipanganak. Sabi pa nila na nakatanggap ito ng isang suspended prison sentence na tumagal ng 1 taon at 10 buwan. Pero walang binigay na detalye kung bakit ito na-convict, no? So ano na nga kaya yung nangyari sa kanya? Nahuli ba siya? Nasa pulis ba siya? Kinasuhan na ba siya? Importanteng malaman na under control na ito para makalma na ang puso at isip ng mga tao. Hindi rin kasi nila sure, no, kung may mga kasabwat ba to, di ba? Mapa LGBTQIA+ man o isang regular na mamamayan ng Berlin, lahat po sila concerned. Shot dead. Bandang 6:00 po ng gabi. Kinabukasan, no, natunton ang kinalalagyan ng suspect sa Tiergarten. Nakita raw ito sa isang garden complex sa Spandau. Kaya pinuntahan nila to. And then lalong naging mainit lang yung eksena. Nang pupuntahan na kasi ito ng mga kapulisan, napansin niya, no, na pumupunta na sila. So ganyan na ginawa niya. Kumari pa siya ng takbo papunta dun sa mga pulis at given na alam nilang nananakit to,
Given na alam nilang may patalim to, may machete to, ang ginawa niya, aamba siya na aatakihin niya yung mga pulis. At ayon sa kanila, na makita raw nila na tumatakbo na nga ito papunta sa kanila, dala yung kanyang bladed weapon. Ibig sabihin, meron itong intensyon na saktan sila, no? O patayin itong mga pulis. Kaya wala na rin silang nagawa. At dahil active threat na ito, no? Binaril nila si Abdul. Tumumba to. Sinubukan pa raw nila itong i-resuscitate, pero namatay na ito doon sa mismong eksena. Doon na nagtapos ang buhay ng lalaki. The motive. Hate crime ba? Hindi na na-establish pa kung ano yung malinaw na motibo ni Abdul sa kanyang ginawang pagbunggo, pagpatay, at pag-atake. At gawang alam naman po natin na patay na to, mukhang mahirap na ring malaman pa ng direkta mula sa kanya. Pero ayon sa kanila, kung pagbabasihan ang history ng suspect, hindi malabo na terorismo ito. Ayon sa kanila, sa mga authorities, tinatrato nila ang krimen bilang isang act of terror. Everything we see here indicates that this was an Islamist terror attack. Yan yung mga mismong salitang galing sa kanila. Ngayon, kahit papatay na ang sala rin, magkakaroon pa rin ng investigasyon sa pangyayari. Siniseryoso raw nila ito at ayon sa Justice Minister nila na mismong Federal Public Prosecutor General ang mag-aasikaso nito dahil itong mga seryosong krimen katulad po nito, syempre maaaring maka-epekto sa internal o external security ng Germany. The suspect is known to police. Kilala nila. He is known to us as a member of Islamic circles here in Berlin. And our search for this person is proceeding at full speed. Sabi po nila sa press, we still have no information whatsoever regarding his specific motives, the exact sequence of events, or his role in the crime itself. Ibig sabihin, kine-question din nila kung merong ibang taong involved dito, may nag-utos ba sa kanya? Diba? Dahil part yan ng terrorist group eh. Sabi ni Interior Minister Alexander Dobrindt, dito sa isang larawan kung saan nagbibigay ito ng detalye sa media tungkol sa naganap na krimen, itong mga kaso raw ng terorismo na ganito, no? Mga treason, espionage. I think kahit anong bansa naman, siniseryoso po talaga yan. Ngayon may isang kritisismo o katanungan yung mga tao tungkol sa lalaking ito, no? Which is, I'm sure, na napansin nyo na rin. Bakit daw malaya ito kahit may mga kaso na pala ito noon? At active threat siya, ibig sabihin, di ba? At may patunay na may kinalaman siya sa terrorist group. Hindi nila ito sinagot ng direkta at sinabi nilang, mabuti na lang na nahuli nila ito within 24 hours matapos ang krimen at yun in itself is a major success. The aftermath. The community mourns. Yung festivities na isa sanang celebration, biglang naging pagluluksa. Daan-daang mga mourners ang nagsama-sama sa Brandenburg Gate kinabukasan lamang matapos ang pangyayari. Kahit pa may manhunt pa nung panahon na yan ha, hindi pa nahuhuli si Abdul nitong mga panahon na to na nagluluksa sila. Ipinagluksa nila ang mga biktima ng pag-atake. At dahil, no, lagi sinasabi na pride is a protest, isa itong paraan para ipakita ang kanilang galit and then yung shock na rin nila sa isa na namang krimen na umaapak dito sa komunidad na ito. Sabi pa ng isang speaker, yesterday was an attack on all of us. Lahat daw sila. Isa raw itong pag-atake sa identity, sa existence, sa community, at sa demokrasya ng kanilang bansa. At hindi raw nila hahayaang matalo sila nito. Sinagundahan naman ito ng German President na si Frank-Walter Steinmeier na nagsasabing, this is an attack on our open society, our way of life, and our ability to live together. May mga tao kasi na ayaw nakikita, no, na nakasapi ng society, mga bakla, mga tomboy, mga transgender. For context, marami raw din kasi yung mga nalalapit na key election sa mga German states ngayong taon. At merong konteksto kung saan yung kanilang mga far-right parties po, no, yung conservative parties nila, mataas sa mga polls. Sabi nila na itong mga insidenteng ito, nag-i-intensify ng mga debate tungkol sa migration
and security. Given na may mga tao talagang may fear no sa mga Islamist terrorist groups, kung ano man ang mangyayari sa bansang Germany at kung ano magiging epekto ng trahedyang ito sa kanila, kailangan po nating hintayin para malaman ang buong kwento. Pero ngayong nandito na tayo sa usapang to, may mga krimen ba tayong mababanggit kung saan spesipikong inaatake ang mga LGBTQIA+ groups, community? Magbibigay ako ng ilang halimbawa sa inyo. Anti-LGBTQIA+ tragedies, isa sa mga kilalang halimbawa. At medyo may similarities din po dito sa kwentong ito. No? Nakikita ko rin to sa mga balita online kasi yung tinatawag na Pulse nightclub shooting or yung Orlando shooting na tinatawag. Kung saan, noong June 12, merong isang 29 years old na si Omar Matin ang namaril at nakapatay ng 49 na katao. At 58 naman yung mga sugatan sa isang mass shooting sa Pulse na isang gay nightclub sa Florida, United States. Karamihan sa mga biktima ay mga Latino descent kasi meron silang event na Latin night nung gabi na yon. Ang similarity po nito sa kwento merong 911 call matapos mangyari ang shooting kung saan itong si Omar Matin, he swore allegiance sa leader ng ISIS na si Abu Bakr al-Baghdadi. Sinabi ng FBI na isang terrorist attack itong nangyari sa Pulse Gay Club. Binaril ng mga pulis itong si Omar Matin matapos ang 3 oras ng barilan. No? Kaparehas din talaga yung kwento. Sinasabi na ito raw ang deadliest terrorist attack sa US mula nung 9/11. And online, makikita mo yung komento ng mga tao na sumusuporta pa rito. Dahil LGBTQIA+ yung involved, may mga sabi, tama lang yan. May mga ganun pa rin kasing hatred even to this day. May isa pang trahedyang tinatawag na Jerusalem Pride Stabbing. So, medyo familiar na naman, no? Parehas na naman. Kung saan may 3 nagmamarcha sa Pride Parade sa Jerusalem noong June 30, 2005. Pinagsasaksak sila ng isang nagngangalang si Yeshai Shisei. Isa itong Haredi Jew. Sabi niya na yung ginawa raw niya ay isang act of God. Sa atin naman, ang pinakakilalang example na may bibigay ko sa inyo ay yung kaso ni Jennifer Laude. Widely considered as a hate crime kung saan noong October 11, 2014, isang Filipina trans woman ang pinatay ng foreigner na si Joseph Scott Pemberton. Isang Lance Corporal sa US, gumamit ito ng tinatawag na Trans Panic Defense. Na-discuss na rin natin to, no? Binabanggit ko lang. Kung saan na-downgrade yung kanyang murder to homicide at kinalaunan, binigyan pa siya ng absolute pardon at nakauwi siya sa kanila na para bang wala siyang ginawang kasalanan, na para bang wala siyang pinatay na kababayan natin. Yun, nakakalungkot lang na may mga ganitong klase ng kwento na hanggang ngayon nangyayari pa rin dahil dito nga sa dinidiscuss nating pangyayari sa Berlin. Hindi na bago ang ganitong mga klase ng hate crime na tumatarget sa mga LGBTQIA+ communities. Marami pa rin talaga yung mga galit, nananakit sa ating mga kapatid mula sa komunidad na ito. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi komportableng ihayag ang kanilang totoong sarili dahil sa mga panganib na kaakibat ng pag-amin. And this is why Pride exists. Dahil isa itong pagprotesta sa mga diskriminasyong natatanggap ng community na ito. Ngayon, para po tapusin ang episode natin ngayong gabi, isang katanungan ang iiwan ko at gusto kong sagutin ninyo with honesty ha. Pero bago ko itanong yan, mag-like and subscribe at notification bell kayo. Follow nyo rin po ako sa aking Instagram. Nandyan yung mga nagre-request sa atin. Message nyo ako kung gusto nyo magsabi ng mga problema nyo. Okay lang din sa akin, binabasa ko po. Hindi ko po nare-replyan lahat. Pasensya na, medyo marami tayo nare-receive na message. Pero as much as possible, binabasa ko po talaga lahat. At nire-research ko lahat yung mga binibigay yung mga topics. Especially yung mga trending topics, no? Message nyo lang sa akin dyan. Eto na yung tanong ko sa inyo ha. Sagutin ninyo ng maayos. Nakikita mo ba bilang isang equal, no? Kapantay mo ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community? O sa tingin mo, mas mababa silang parte ng lipunan? I-shift ko lang din yung question para sa mga members ng LGBTQIA+ community. Nararamdaman mo ba na kapantay mo ang lahat sa lipunan? Answer honestly. I-comment mo yan sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.